Who are you, Tita Ofelia? Bakit may picture tayo together? Kilala ba kita dati? Kasi alam mo, bahagi naman kasi talaga ako ng pamilya ninyo eh. Why hindi naman kita ma-remember? Hindi ako kasi ang Ofelia, anong pinag-uusapan niyo? Daddy! Look what I found! Bakit may picture kami? Ni Tita Ofelia. Anak ng Tita Ofelia mo to. Hindi ikaw tong batang to. Sabi sa akin ni Tita Ofelia, magaling daw ako magpalipad ng saranggola. Ikaw daw ang nagturo sa akin. Si Lara yun, anak. Yung anak na yun. Ikaw, hindi ka mahilig magsaranggola. Ofi, pwede ba kita makausap dun sa nangyari kanina? Di ba, nalinaw ko naman kay Cindy na hindi ko siya anak? Sabi ko nga, di ba, ibang bata naman yung nandun sa picture. Pakiusap ko lang, huwag masyadong binabanggit si Lara kay Cindy. Huwag mo yung pilit na iisa sila. Gusto ka namin pagkatiwalaan ni Bessie. Hanggat hindi ka naaalala ni Cindy, hindi siya si Lara. Andrew, siya si Lara. Nagsasabi ako ng totoo at gagawin ko lahat para maalala niya na akong ina niya. Pero kailangan mo magdahan-dahan. Pag nalaman nila yung gagawin mo, ilalayo nila sa'yo si Cindy. Palaging nasa palengke si Janet. Lalandi lang ng mga customer nila. Wala talaga siyang pakialam kay Cindy, pare. Baka kasi may kumikilos na iba para sa kanya eh. Bessie, kailangan mo nang magpagaling para mabantayan mo na si Cindy. Oo, at least mabantayan mo po si Ofelia. Nahihirapan nga akong maglakad. Napapagod na rin ako na palagi ako nakaasa kay Leandro. Na hindi ako makagalaw unless may magtutulak ng mga gulong na to. Baka matalo ka sa laban niya ni Ofelia. Remember, kayang-kaya niya nang kunin si Cindy anytime. Hindi mangyayari yun. Ako ang mahal ni Cindy. Ako ang mami niya, kaya ako pa rin ang pipiliin niya. Pero hanggang kailan? Cindy, anong ginagawa mo? Saan mo nakuha itong laruan na to? Napulot ko lang po, Mommy. Ayaw mo ng kites? Ayaw mo ng farm? Ayaw mo ng plants? Ayaw mo lahat yan? I don't want you playing with kites ever again. Dolls lang yung gusto kong laruin mo kasi yun lang naman talaga yung gusto mo. Gusto mo ba maglaro tayo? Do you wanna play with Mommy? Tama kayang pinatira ko dito si Ofelia. Hindi kaya lalo maging komplikado ang sitwasyon. Pero mabait si Ofelia. At minsan hindi naman niya kami pinapabayaan. Kahit noon pa man. Sana nga hindi na siya humabol pa. Sana ma-realize niya na mas madami kami pwedeng ibigay bukod sa pagmamahal. Anong ginagawa mo? O, diba? Okay na. Hi, Cindy. Thank you. Gusto mo laro tayo? Ayoko. Gusto ko mag-play ng dolls ko. Eh di, sali na lang ako dito sa dollhouse mo. Si Mommy lang ang kalaro ko sa dollhouse. Pero, don't worry, Tita Ofelia. Minsan naman, pwede tayo mag-ikot dito sa farm. Andrew, dumating na yung araw na pinagdadasal ko. Alam mo, mabait na sa akin si Cindy. Hindi na nga niya ako inaaway eh. Pagkatapos, hindi na rin niya ako tinataboy ngayon. Sana magtuloy-tuloy niyan, Ofelia. At sana mo makuha mo na siya. Para makapagsimula na din tayo ng pamilya natin. Andrew, yun nga pala, wala na kasi akong balak kunin si Lara. Bakit? Anong ibig mo sabihin? Hindi ka na naghahabol? Okay na sa akin kahit na maging yaya na lang ako ni Cindy. O kaya naman, katulong na lang dun sa farmhouse. Alam mo naman na ang mahalaga lang sa akin, di ba, yung makasama ko yung anak ko. Okay na ako, basta nakakausap ko siya, nahahawakan, nayayakap. Pero, Ofelia, akala ko ba
mas makakabuti kung ikaw mang magpapalaki sa kanya. Nakukunin mo siya at ilalayo. Tama naman kasi si Leandro eh. Tingnan mo, kapag nakuha natin si Cindy, magkakahabulan lang ulit. Tama yung mag-asawa eh. Dapat isipin ko ang kapakanan ni Cindy. Sa nakikita ko, okay naman siya dun kanila, Bessie eh. Kaya Andrew, ako na lang yung makikisama para sa anak ko. Kinakabahan ka ba? Medyo, but more than that, I'm very excited, hon. Gusto kong malaman kung kailan ba ako makakalakad na ulit. Don't worry, makaka-recover ka agad. Consistent exercise lang. In no time, makakalakad ka na agad. Doc? Doc, kamusta ho yung progress ko? Kailan ho ba ako makakalakad ulit? I'm afraid mukhang slow ang reaction ng katawan mo sa therapy, Bessie. Mukhang matatagalan pa bago ka tuluyang makarecover. Dok, gaano katagal pa? Depende ito sa reaksyon ng katawan ni Bessie. Pero as I see it, nasa development stage ang spine mo after na natamo nitong trauma dati. We're seeing months bago magkaroon ng significant progress. Ho? Doc, wala na bang ibang paraan? Hindi ba ito pwedeng mas mapabilis pa? Ganun po talaga, Mrs. Alquar. Nadali kasi ang spine nyo na mahulog kayo sa bubong. The best we could do is to stay positive and continue the therapy. Honey, calm down. Calm down. Gagawin natin lahat. Magkukonsult tayo sa lahat ng mga magaling na doktor para makalakad ka uli. Bessie. Leandro, you've mentioned my name more than 100 times. I'm okay. Medyo nagulat lang ako sa results ng doktor, pero okay lang talaga ako. Bessie, honey. Listen to me. Gagawin natin ang lahat. Magpapa-acupuncture ka, lahat ng therapy gagawin natin para gumaling ka at gagaling ka. Yes, hon, I know. Kailangan lang talaga naman natin maging positive dito, di ba? Mabilis naman ang panahon, di ba? In a few months, makakalakad na ako. Ni hindi ko na nga maaalala na naburo ako sa wheelchair na to. Basta, Bessie. Bessie, kung may kailangan ka. I know that you're always there for me. Always. Look, all through the years, ikaw ang nag-aalaga sa akin. Siguro panahon naman na ako mag-alaga sa'yo. Lucing, nasan nga pala si Ophelia? Ma'am, pupunta lang po kila Andrew. Siguro po pabalik na rin po yun maya-maya lang. Honey, ako na lang susundo. Baka mapano pa siya sa kalye. Babalik ako agad. Lasing. Ako na po. Ophelia, gusto mo hatid na kita? Hindi na. Hatid na kita. Hindi na, yan eh. Ano, pag natapos na to lahat, ayusin na natin yung kasal natin, ha? Oo naman. Tara. Huwag nagkakalambingan kayo ng girlfriend mo, ah. Sali naman kami. Ano? Pahiram ng girlfriend mo. Isang gabi lang. Huwag mong babasta si Ophelia, ah. Andrew! Tama na yan! Uy! Andrew! Siguraduhin mo lang maayos trumabaho yung mga tao mo. Huwag ka mag-alala. Pagising natin bukas, good news ang babalandra sa ating dalawa. Gusto ko,
Hirap na hirap si Ophelia. Andrew! Tigay ka na! Ang sabi ko sa mga tao, huwag nilang tigilan. Baliwin nila kung kaya. Okay ba yun? Gusto ko yun, mabaliw siya. Para wala nang ibang habol sa anak ko. Akin na talaga sila. Nay! Ano? Inay, ano pa kasi talagang plano ni ate kay Ophelia, Nay? Tsaka bakit pati si Ophelia damay? Ang kulit-kulit mo, huwag ka na nga magtanong, pwede ba? Nay, kasi kung illegal yung gagawin ni ate. Ano? Isusumbong mo na naman sa pulis. Gusto mo mabilibin na naman yung ate mo? Ikaw talaga, Janela? Tigilan mo na nga kakatanong. Pero Nay, kadalasan kasi illegal yung ginagawa ni ate. Kaya hindi ako magtataka kung illegal din yung gagawin niya kay Ophelia. Ay nako, Kebs! Bakit nakakalimutan mo? Yang Opheliang yan ang may kasalanan lahat kaya nagkaganyan ng ate mo. Aba, kung gandihan man siya ng ate mo ng bongga, eh di mas mabuti. Halika na, matulog ka na. Ay naman eh. Boss, sapat na! Tayo! Ophelia! Ophelia! Tayo! Ano nangyari dito? Sinubukan na nilang rapin yung girlfriend ko. Samahan na namin kayo sa ospital. Mukhang malalang tama nyo ah. Tara, sakay natin to. Ophelia. Ophelia, I'm sorry. Wala man lang ako nagawa. Hindi man lang kita nailigtas. Andrew, huwag mo nang isipin yun. Hindi naman natuloy ang masamang balak nila sa akin, di ba? Isa pa, dumating naman si Leandro eh. Yun na nga eh. Yun nga yung kinasasama ng loob ko eh. Si Leandro pa ang napagtanggol sa'yo. Hindi ako. Ako na lagi nagsasabi na mahal kita. Ako na handang gumawa ng lahat para sa'yo. Pero wala. Pinanood lang kita. Andrew, huwag mo nang isipin yun, ha? Ang mahalaga, okay naman tayo pareho ngayon eh. Tsaka ikaw, mabuti na lang hindi ka napuruhan. I'm sorry. Pangako, pag nangyari ulit yun, handa akong mamatay para mailigtas lang kita. Sorry. Okay na yun. Huwag mo nang problemahin si Ophelia. Mag-relax na lang tayo. Magaling mo na to. Oh, may tumatawag sa'yo. Sagutin mo muna. Maya na yan. Sagutin mo na! Baka importante yan. Sandali. Hello? Ano? Ano, kamusta si Ophelia? Nakataka si Ophelia. Dumating si Leandro. Palpak ka talaga! Kailan ka magagawa ng tama, ha? Nung pinasok niyo yung farmhouse, ayun, buhay pa rin si Leandro at Bessie. Nung tinanggal mo ng brakes yung kotse niya, nahilo lang, walang galos. At etong si Ophelia, mahina na, tinalo pa yung mga tao niyo. Babe, sorry. Sorry na. Babe, mukha mo. Kausapin mo ako kapag nagawa mo na ng tama yung mga plano natin. Ophelia. Upo ka muna. Pahinga ka.
Ophelia? Is everything okay? Nakwento sa akin ni Leandro lahat ng nangyari. Nahuli ba yung mga taong may balak na masama sa'yo? Hindi. Pero tinututunan sila ng mga pulis. Yung mga nagtangkang rape kay Ophelia. Salamat talaga at hindi natuloy yung plano nila sa akin. Huwag mo nang isipin yan, Ophelia. Ang importante, walang masamang nangyari sa'yo. Okay ka? Beshi, salamat talaga sa inyo ni Leandro, ah. Huwag ka magpasalamat. Para na tayong isang pamilya. Sino-sino ba magdadamayan kung di tayo-tayo din? Yun na nga, Beshi. Kung alam mo lang kung gaano kasarap sa kalooban ko na dito ako sa pamilyang to uuwi. Maraming salamat at tinanggap niyo ako ulit dito. Ay, kukuha lang kita sandali ng maiinom, ha? Akala ko wala nang darating para tulungan ako. Akala ko talaga katapusan ko na nun eh. Kasi wala namang magawa. Pati si Andrew, ako wala rin naman ako magawa. Leandro, buti na lang dumating ka. Nakikinig pa rin pala sa akin ng Panginoon. Kahit na ang dami natin naging away noon, palagi ka pa rin nandyan para sa akin. Maraming salamat, ah. Ophi, huwag ka mag-aalala. Basta't kaya kitang protektahan, gagawin ko. Maglipan na lang muna kaya. Diyos ko, anak. Salamat sa Diyos. Walang masama nangyari sa'yo. Oo, Nay. Okay na ho ako. Si Andrew po, kamusta? Nasa bahay nagpapahinga. Sabi kasi ng doktor, huwag mo na siyang lalabas. Namamaga pa kasi mga sugat niya. Miling, Ophelia, may lingot ka ba kagabi? Natutulog ka? Yung pakiramdam ko okay naman. Okay ako, medyo natatakot lang, pero okay naman. May pulis kasi dito. Magre-report lang. Ma'am, pinaghahanap na po namin yung mga lalaking inilarawan nyo kagabi. At naikalat na rin po namin yung sketch ng mga rapist. Pabilitan na lang namin kayo kapag nahuli na namin sila. Huwag ko kayo maglala, ma'am, sir. Gagawin po namin lahat para makita sila. Salamat po. Magbibigay lang akong dagdag na statement, ha? Mag-text ka lang sa akin kung may kailangan ka. Sir? Sige. Oh, ano nangyari kay Digoy? Palpak! Ano bang gagawin mo? Hindi ko alam na eh. Kung ako lang naman yung tatanungin, didiretso na ako sa anak ko eh. Kukunin ko na siya. So ano? Didiretso ka na doon? Yun ang gagawin mo? Ba't hindi ka muna kaya humanap ng mayaman na aasawahin yung katulad ni Genki? Yung may koneksyon. Aba, mahirap ata maghanap ng anak ng walang lapad. Nay, wala na akong panahon sa mga lalaking yan. Ayoko nun. Ang gusto ko, ang anak ko lang. Inip na ako. Aba, gusto ko na makasama si Lara. So ano? Maghihiganti ka? Oh, di naliwanagan ka rin. Ano, maghahanap ka ba ng aasawahin? O maghihintay ka pa na maging success yung plano nyo ni Digoy? Ha? Nay, isang taon na ako nag-aantay sa Bilibid. Hanggang ngayon ba mag-aantay pa rin ako? Wala nang ganti-ganti. Kukunin ko na si Lara. Kukunin ko ng anak ko. Kailan ka ba aalis sa bahay na to? Hindi mo ba asikasuhin yung kasal niyo ni Andrew? Nay, yung kasal naman namin ni Andrew, hindi ko naman kasi minamadali. Pati naman siya, hindi naman siya nagmamadali. Isa pa, hindi ako pwedeng umalis sa bahay na to. Kailangan ako ni Bessie. At ni Leandro. Pagkatapos iligtas ni Leandro ang buhay ko, paano pa kayo ako makakapagpasalamat? Tama na nagpasalamat ka sa kanya. Eh, naaalila ka na nga dito eh. Hindi pa ba sapat yun? Eh, kasi naman ay, wala namang ibang ginawa to sa akin si Leandro, kundi puro kabutihan. Tinanggap niya ako dito sa bahay. Pagkatapos, pinagkatiwalaan niya ako ulit.
Di pa doon natapos yun. Niligtas pa niya yung buhay ko. Grabe naman pagpapasalamat mo sa kanya. Ofelia. Po? Umamin ka nga sa akin. May gusto ka ba kay Leandro? Ngayon naman. Ano ba naman kayo? Bakit binibigyan niyo ng mga ganyang klaseng kahulugan? Nakakapagduda eh. Hindi ho. Mahal ko si Andrew eh. Siya naman talaga gusto ko. Dapat lang. Dahil ikakasal na kayo. At ang dami-dami ng ginawa ni Andrew para sa'yo. Nay, hindi ko nakakalimutan yun. At alam niyo naman na hindi magtatagal. Mababayaran ko rin naman ang lahat ng utang na loob ko kay Andrew eh. Mabuti naman. I'm useless. Hindi ako makalakad. I can't be the perfect mother to Cindy anymore. Hindi ko na rin kaya maging matinong asawa kay Leandro. Bessie, don't be too hard on yourself. Ngayon lang yan. You have to be patient. Ang tagal-tagal ko ng imbalido. Kailangan makalakad na ako ulit. Para magawa ko na yung mga bagay na dapat na ginagawa ko sa buhay ko. Pero hindi mo pa nga kaya, Bes. Hayaan mo na lang muna, okay? Ang importante, magpahinga ka. And you have to be strong for Cindy. Kailangan ka ng anak mo, Bessie. And right now, I think the best that you can do is just depend on each other. Tama kayo. Kailangan lakasan ko yung loob ko. Magpapagaling ako. Gagawin ko to para kay Cindy. Para kay Leandro. Para sa pamilya ko. Andrew, pauwiin mo na si Ofelia. Hindi magandang nakatira sa bahay ng ibang tao. Ikakasal na kayo, di ba? Pero Naimiling, gusto niya po manatili kina Leandro. Ayun na nga ang problema eh. Nandun si Leandro. Hindi maganda sa isang babae na nakatira sa bahay ng lalaki. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa kanila doon sa loob. May tiwala po kay Ofelia. Hindi niya po ako lolokohin. Alam ko po ako mahal niya, hindi po si Leandro. Ang puso ng tao, mabilis magbago ng gusto. Lalo na kapag palagi kayong magkasama. Andrew, alalahanin mo, si Leandro ang nagligtas kay Ofelia. Baka mapalitan ka sa puso ng anak ko. Hindi niya po ako lolokohin. May tiwala po ako sa kanya. Mahal po ako ni Ofelia. Ang pangako lang namin ang pinanghawakan ko, sapat na po sa akin yun. Wala namang ibang ginawa to sa akin si Leandro, kundi puro kabutihan. Tinanggap niya ako dito sa bahay. Pagkatapos, pinagkatiwalaan niya ako ulit. Di pa doon natapos yun. Niligtas pa niya yung buhay ko. Grabe naman pagpapasalamat mo sa kanya. Ofelia. Po? Umamin ka nga sa akin. May gusto ka ba kay Leandro? Ofelia, padala mo ng pagkain sa kwarto. Oo, sige. Leandro, si Bessie nga pala, kamusta yung pagpunta niya sa ospital? Makakalakad na daw ba siya, sabi ng doktor? Matatagalan pa eh. Padala na lang sa kwarto ha. Oo, sige ako ba? Ate! Oo. Hindi ka kasi nag-iingat. Ingat naman. Halika, basahin natin ng tubig. Ops, ingat. Baka madapa. Kailangan kasi may gloves ka. Kung wala ko yellow, dala.
O, tingnan mo. Sabi ko sa'yo, ako na dyan eh. Sige, bitaw mo na. Kaya ko na yan. Okay, wala to. Kaya ko na yan. Ophelia, gusto ko lang magpasalamat sa'yo, ha? Hindi ka nagsasawa sa pag-aalaga kay Bessie. Sige, pupuntahan ko na sa kailangan niya ako, eh. Oo. Tsaka, Leandro, nangangako ko sa'yo, hindi ko mag-asawang alagaan. Kayo ni Bessie. Sige, puntahan mo na siya. Oh, ate, bakit nakabihis ka? Ano pa nga ba? Eh di pupuntahan ko na si Lara. Makikita ko na siya, mahalikan, makakasama. Kapag nilapitan mo yun, magsusumbong yun kay Ophelia. At kapag nangyari yun, ilalayo niya ulit siya sa'yo. Kaya ate mo, kontento ka na lang sa pagsilip kay Lara. Ang gaganda! Sino naman kaya nag-iwan yan dito? Baka mamaya, galing yan sa masasamang tao. They left it sa gate ng house ko, kaya akin na to. Secret lang natin to, Manang. Pag sinabi mo kay Mommy, magagalit ako sa'yo. Ate, bakit mo ba ito ginagawa? Dahil gusto ko kunin yung loob niya. Magugustuhan niya na ako. Cindy, saan galing yung laruan na yan? Mommy, why are you here? Namimiss na rin kita. I want to play alone, Mommy. Ayaw mo na ba kay Mommy? Gusto mo na ba ng ibang Mommy? Naisip ko lang, kung magpakasal na kaya tayo kagad? Ophelia? Eh kasi di ba hindi naman kailangan sa simbahan tayo makasal eh. Kahit naman Wes, okay lang. Kahit hindi bongga yung handaan. Basta makasal lang tayo kagad. May mga bagay talagang dapat hindi minamadali. Isa na dyan ang pag-ibig at ang pagpapakasal. You'll only marry the man of your dreams once. Kaya dapat talaga pagandaan mo yun. Janet! Anong ginagawa mo dito, ha? Bakit ka nandito?